Mga kababayan, itinago ito inilihim, pero mukhang makukulong ulit si De Lima. Bakit nga ba? Kasi yung judge na nag-acquit yata sa kanya ay estudyante niya, yun yung sinasabi ni Spoke Sari Roque. And ang sabi ni De Lima, hindi dinidinay ni De Lima yun or nakalimutan lang daw. Nakalimutan yung estudyante lang. Pero parang conflict of interest ang dating, no, na bakit yung mag-a-acquit sa'yo or kung bakit yung 'di ba, yung magde-decide in favor of you na matapos yung kaso mo ay estudyante mo noon. 'Di ba parang may tinatanaw na utang na loob or what? Meron kayang kapalit bukod sa utang na loob, personal pa lang magkakilala. So, ayan mukhang balik kulungan ulit si De Lima, may masama itong binabala kay VP Sara, 'di ba? Tinawagan na nga yan ni Martin Romualdez na kukunin as one of the prosecution panel pagdating sa impeachment ni VP Sara na minamadali na nila ngayon. Tinawagan daw yun ni Martin Romualdez, even si Chel Jokno na model ng toothpaste, 'di ba? Na pareho silang dilawan para sila yung kasi may mga natalo, 'di ba? May natalo sa Quadcom, Tricom, gano'n. So sila yung pamalit, tinawagan agad. Ang problema mo, mukhang balik kulungan talaga itong si Laylay, ano? Yun nga, ang dahilan lang naman daw kaya tinapos yata or nakalabas itong dilima ay nagpalit daw ng statement yung testigong laban sa kanya. Ang problema kasi diyan mga kababayan, kung nagpapalit ng testimony yung testigo laban sa iyo, ibig sabihin, dali pwede kasing 'di ba tinakot yung witness laban sa iyo, yung whistleblowers, kung sino man. Puwedeng tinakot kaya nagbago yung statement, 'di ba? Baka puwedeng sinuhulan din, parang hindi nga credible yung gano'n, Nakapagbigay nanumpa na, nagbigay na ng sinumpaang salaysay, ng testimony na si De Lima ay sangkot sa 'di ba, ipinagbabawal na sa kalakaran ng ipinagbabawal na droga, nag-benefit siya di umano sa drug money, ang ginamit di umano sa kanyang pangampanya nung 2019? No, 2016, 6 years siyang nakulong Yung ginamit di umano na pera para sa kampanya ni De Lima ay galing sa droga. Kasi 'di ba may mga kuha siya ng litrato ni na yan nga, kung sino-sino. Sina Kerwin ba yan? Kerwin Espinosa? At kung sino si JB Sebastian. Tapos yung kanya daw driver, ang taga-kolekta ng pera, si Ronnie Dayan, kung sino-sino pa. Para syempre hindi siya yung personal na kumuha, baka makunan nga naman ng CCTV, 'di ba? Tapos yung kanya pa nga na yung driver ay nilalapirot yata ni De Lima, hence tumunog yung kanyang palayaw na Sabaquin. Makukulong ba ulit si Sabaquin? Abangan, Junel. O may Junel pa, di ba? Kung Junel. Talagang malambing daw yan habang nag-i-emote-emote at pumapangkos ng banana Q. Kaya tinawag siyang si Sabaquin. Kasi ano siya, haliparot. Wala namang problema sa pagiging haliparot. I myself, di ba? Hitad rin naman ako being Becky, pero hindi mo siguro kasing dala ni Diliman. Biro mo yun, hindi nga siya nasampahan ng kaso nung asawa ni Ronnie Dayan, 'di ba? Na na naging iskabetche siya. So tapos ngayon siya yung tatayo as one of the impeachment panel ni VP Sara. Walang moral ascendancy nga raw, 'di ba? Immoral na babae na ang dahilan lang niya that's frailty. So one of the frailties of a woman. Dahil lang daw marupok ang 'di ba, ang pagiging babae kasi ay may karupukan. So nadarang siya sa apoy ni Aeneas, ni Ronnie Dayan. Hindi na nakaangal yung may bahay ni Ronnie Dayan, sino ba galang naman yun para banggain ng isang DOJ secretary. Nakatulad ni De Lima, DOJ secretary siya noon. O ipinagpagawa pa ni De Lima ng bahay yung Ronnie Dayan. So kumbaga, nakinabang din naman, 'di ba? So kung ang sweldo ni De Lima 300,000 a month lang, di maliit lang din naman yun, marami ring gastusin. Kung salary grade mga 60 ba or whatever kung anong salary grade yan na umaabot ng 200, 300,000 yung sahod or yung sweldo mo buwan-buwan, hindi ka pa rin talaga magiging bonggang-bonggang pagkayaman-yaman na may pagpapatayo mo ng bahay ang nilapirot mong driver, di ba? Or kinalantari mong lalaki. So, ano ang sabi din
Basahin ko lang ha. De Lima claims na may double jeopardy raw. Oh, talaga? The court disagreed. Sabi ng Court of Appeals, kapag may grave abuse of discretion, yung desisyon ng hukom, void yun. Yung hukom na estudyante ni De Lima, according to Spokes Harry Roque. Kaya hindi pa rin acquitted yung nasasakdal. Okay? Hindi pa rin absuelto. Ayon sa Court of Appeals, hindi kasi na-justify ng judge yung pag-dismiss ng kaso. Binasi lang niya ang desisyon niya sa pag-urong ng statement ng witness kasi hindi nga kasi pwede yung gano'n, eh, 'di ba? Dahil nga baka mamaya binribe pala yung witness, 'no? Binigyan ng malaking halaga para magpalit ng statement o kaya tinakot o hawak namin pamilya mo, baguhin mong statement mo laban sa akin. There are so many ways para mabago yung statement kahit nanumpa na yung witness na yon or yung 'di ba, yung whistleblower o yung saksi o yung testigo. So hindi nga talaga hindi dapat reliable 'yun. Maraming paraan para mabago yung sinumpaang salaysay nung testigo, hindi ba? O, 'pag recanted kasi ang statement or nabago tapos may bagong recanted so tinago, gano'n? Tapos may bagong statement, ibig sabihin at least once nagsinungaling yung witness. Yung witness baga ay sinungaling kaya dapat maingat kung sinungaling yung witness. So hindi dapat yun makawala sa dilema kasi ano ba ano anyway magulo. Kaya dapat maingat pag dito lang mag-rely sa desisyon ng acquittal. Babalik kulungan ba si De Lima? Posible, mabigat kasi ang akusasyon sa kanya tungkol sa droga, sabi daw po ni Attorney Trixie Cruz Angeles. So, yeah, pinawalang bisa yung pag-absuelto kay De Lima, malabong makasama sa prosecution team as versus kasi may talagang ano 'no, sabi ko nga mukhang nakikiayon ang tadhana kay VP Sara, mukhang hindi naman pinababayaan ng nasa itaas ang mga Duterte at tayo rin pong taong bayan dahil nga itong mga maiitim na balak nila na 'di ba magmamagaling yan, wala namang kredibilidad yang si De Lima kaya nga hindi na tumakbong senadora yan, eh, kaya nagtiyaga na lang sa ML party list. Tuso 'di ba ML yung pangalan ng party list para may recall. May ano familiar 'di ba? Ay, may ML pala, i-shade ko nga ito, hindi nila alam si De Lima yung nandun. Or maybe yung nangyaring election or halalan ay katulad ng sinabi ni Attorney Glenn Chong ay may mga sets of winners na baka hindi nga lang sa Senado eh hanggang sa lower house, 'di ba? So para hindi halatang dayaan, yan may mga pinalusot na mga dilaw at yung mga dilaw ay magagamit para ma-impeach ng tuluyan si VP Sara. Nagmamadali na po yung mga yan. Baka pagpatak ng July, mismong July 1, magkaroon ng panibagong impeachment ang Vice President. Alam niyo bang may ibang gustong-gusto ng magsimula ng impeachment? Like sa June 1, kasi matatapos na yung 19th Congress ng June 30. So yung mga members ng 19th Congress ngayon ay gusto na nilang magsimula ng impeachment kasi nga may pera diyan. Hulaan nyo, may isang senador na gustong-gusto na niyang magsimula ang impeachment. Hindi pa hindi pa umuupo ang mga nanalo. Kasi may isang senador na gustong-gusto na impeachment na kaagad kasi nga may pera diyan, magkano kaya ang bigayan? Clue, ang senador na ito ay ang apelyido niya ay parang katunog-tunog ng mapapahatching ka kapag nasinghot mo. Katunog-tunog nung ano na yon, nung rekado na yon. Ganon yung kanyang apelyido. Yung kanyang pangalan parang katunog-tunog ng bunga na maraming sabaw sa loob. In English. Comment nyo agad sa comment section. So, mukhang mabibigo ang mga ito, di ba? De Lima mukhang maghihimas ng rehas. Ang alam ko mga kababayan, yang sina De Lima ang, di ba, ang isa sa mga, kung hindi man utak ng pag-iimbento ng kaso laban kay PRRT, di ba? Immortal na magkaaway nga pala yan! Di ba yung may mga pa-Davao Death Squad, di ba? Si PRRD daw may mga goons sa Davao. Di ba yung mga lumabas noon na mga sino ba yun? Sino? Macho Abacho. Di ba ganun siya magsalita? Macho Abacho. Oh, na testigo daw na may mga ginugurgur daw ang mga Davao Death Squad. Tapos yung Macho Abacho na yun parang hindi naman marunong parang no read no write.
'Di ba? May mga pinapas lang daw sila, pinapakain daw sa crocodile farm. 'Di ba kagagawa nila Dilima yung mga imbento na yan kay PRRD? Oh, masayang-masaya ang mga yan dahil naipakidnap si PRRD sa ICC. O ngayon parang mabihis din ang karma, O Dilima mukhang maghihimas ka ng kulungan, So, sino pa kaya ang pwedeng maghimas ng rehas sa kulungan? Sino ang gusto niyong sumunod kay Dilima? O sabay-sabay sila? Gusto niyo bang maghimas din ng rehas si Liza Tanas? Gusto niyo bang maging, ano sila, maging parang cellmate bang tawag yan? Cellmate? Maging prison mate? Sino pa? Si Sisa, kailan kaya hihimas ng rehas? Pa-comment niyo po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.